So yun guys, update tayo sa Alex Letos in a Cup. Ayan, so ang naging ano natin is 1 week tayong walang activity sa Letos. So naging busy po tayo sa ating mga kalokohan sa piso wifi. So sobrang dami, halos di makapag-vlog, di makapag-update. At syempre nagtatampo na yung Letos natin. Hindi na natin siya maasikaso. So napabayaan na in 1 week. Kawawa naman yung Letos natin. So tingnan natin anong update after 1 week na pinabayaan. Mainit na mainit ang araw. Kitang-kita natin, sobrang init. So simulan natin sa ating aquarium. So ito na yung Letos natin. So may mga natira pa ring Evelyn. Yan. Evelyn. So yan. So napabayaan na siya ng 1 week. Okay. So ito na siya. Yan ang itsura ng Evelyn natin. Evelyn male ano din, Olmeti. Kasi nangyari dito guys, ito yung Olmeti doon sa loob ng greenhouse. Pag kami bumibili ng Evelyn kahit maliit pa, ibinibigay na natin and then i-replace natin ng Olmeti. Kasi Olmeti na lang yung variety natin kasi ito yung mga matibay sa init. Yan. So siya yung mga matibay sa init. So ganyan siya kaganda. Yung iba dito may mga parang pungus sama yung ano. So yung Evelyn, pero somehow yung ating Olmeti is napakaganda. So okay. So kahit napabayaan natin siya ng 1 week ay okay, all goods pa rin at lumalaki siya ng normal, maganda pa rin. So by the way, ito ay mga ano na to, 30 days. Kukulang na lang ng mga 10 days o 15 days, sigurado na malaki na yan, full grown. So ano yan, first week to second week of March ang harvest. Okay. So lipat tayo, hindi na naasikaso to kasi. Okay. Next naman natin yung napabayaang greenhouse ng 1 linggo. Yun. So sunod-sunod. Salamat nga pala sa mga bumili ng piso wifi this week at maraming repairs ang kaperba. So yung pa nga, may nakatambak pa dito na piso wifi. Ito isa is okay na, may may-ari na rin yan. Ito may gagawin pa ako mamaya. Namalengke na si Brother Rowell bago siya pumunta, nagbakasyon na siya sa Bicol. So gagawin ko yan mamaya. Pa may pambenta pa. Ito na yung greenhouse natin. So may pa rin, nandiyan pa yung mga box. By the way, may madadagdag pa patala tayong box galing Bacoor. May magdo-donate sa atin. Donate ng bayaw ko. So mga nag-quit. So ito na yung Olmeti natin, seedling. Okay. Ito ubos na halos. May natira na ng 2 piraso dito. Ito yung mga nasira o mga pangit na nag-germinate, namamatay ng kusa. Mga nag-field, mga mahinang nilalang. So ito naman yung mga Olmeti natin. Yan, seedling pa rin siya, pero direct sowing yan po. Seedling pa rin, naka bottom dredging lang siya. Seedling pa rin, seedling. Olmeti yan lahat, Olmeti yan. So mula doon sa dulo na yon, pati mga seedling na yan, pati nandun na naubos na ay Olmeti. So nangyayari niya, first steps dito nagtatanim. Pagka tumubo na siya, lumaki, nililipat natin siya dito. Pagka lumalaki na siya, lumilipat na siya papunta dito sa mainit na lugar. Yan, dito kasi napakainit. Dito medyo limited lang yung sunlight. So ano siya, appropriate siya o tamang-tama siya sa pagsisidling o yung pagpupunla pa lang. So limited yung sunlight. So ganun. So at least okay na okay siya. Pag medyo lumaki na siya, dito na siya sa second stage. Bali first stage, seedling, bottom dredging, second stage, ayun na. And then ito na yung kanyang third stage. Dito na siya sa environment na niya. Okay, somehow ayan. Ayan. So ito ay mga 15 days. Bilis niya lumaki, sobra. Okay, Olmeti. So ito na siya. Ayan. Ganyan na siya. Dati may picture tayo niyan guys, no, na hindi siya ganyang kayabong, no. Yung kita pa yung box, para mga ganyan, kita pa. Para mga ganito pa siya. So yan, so ito na yung update. So bakit butas nga pala yon? So ito yung guys, ang Olmeti natin ay hanggang dito sa box na to. Kasi ano to 10. Mula dito,
10 hanggang doon yan, 10 box yan. Tapos yun, halos 12.5 box yung Olmeti na malalaki. So bakit nawala nga pala? Siyempre inilipat nga po natin doon sa aquarium. Pag may bumibili ng Evelyn, binabawasan ho natin ito, nilalagay ho sa labas. So para doon siya, para may display naman, hindi naman po siya butas. No, hindi naman siya pangit tingnan. So dito, kaya to nabungi-bungi. Ito naman likod, wala naman masyadong tumitingin dito, kundi ako. Tsaka pagka marami kasing malalaki doon, maraming bumibili. Ibig sabihin kahit hindi pa full grown, malaki lang tingnan, binibili na siya. Okay. So yan yung napabayaan natin na 1 linggo. At ito ay ibang variety. Ito is lalik, crystal lettuce, napakasarap, napakatamis. Ito yan. So yan siya, napabayaan na 1 linggo. Hindi. Yan ang maganda sa sa hydroponics, kahit mapabayaan ko siya, okay lang. Diba? So okay lang siya pabayaan ng 1 linggo, walang problema. So ito naman is galing din yan doon. So nabubutas-butas lang siya. Ayoko lang siya na mababakante. So yan. So yan yung update natin sa ating greenhouse. So ito will be harvest on first week of April. So talaga malaki na to first week of April. So dito pala ang laki na niya. So gano'n siya kalaki. Ayan, halos isang kamay na siya. Ganyan siya kalaki. So napaka-crunchy niya, napakasarap. Tama-tama sa salad, sangyup. No, place your order na. Sa mga nagpapa-reserve yun. Shoutout pala sa pinakamalakas namin kumuha ng lettuce kay Ma'am Celestine. Ma'am Celestine, pasensya ka. Siya po yung pumapakay lagi ng lettuce, no? So, hindi ko siya actually, nagre-reserve lang ako sa kanya. Pero, ito, inahanda ko din yan sa kanya. Ayan. So, yan. Crystal lettuce. Mabagal lang ipaglaki ng lalik. Yung lalik kasi natin ay 1 week late dito. So, ibig sabihin ito, kung 30 days, ito less 7 days, mga ano to, 23 days. Mabagal lumaki. Pero somehow, nalaki naman, mabagal lang. So, very healthy po yan. So, makikita natin ay puting-puti po ugat niyan. Yan o. Puting-puti. So, ibig sabihin, indication na very healthy. So, may nagtanong nga pala sa akin, no, kay Sir Nestor Jr., ba't hindi ka, itong pinalinis ko kay Tutoy, doon sa aking pamangkin, pinsan pala. So, bakit ito ang dumi-dumi? Ano yung dumi na yan? Yan dumi. So, ba't hindi ko daw Actually, ang nililinis ko lang dyan yung loob. Yung itong ibabaw, hindi na. Kasi alam nyo bakit, guys? Kasi ano sa bukbuk ng kawayan, ayan, may butas-butas yung kawayan namin. Pagka nabagsak dito. So, kahit ang nililinis ko, nagkakagay. Nahayaan ko lang, din naman siya harmful sa halaman. Pero siguro, pagka sa susunod na harvest ko, pag ililinisin ko na. So, hanggang dito lang yan. Yan. Ito dito malinis, ito hindi ko pa nalilinis. So yan yung update sa ating Alex lettuce in a cup. So first week ng April ay harvestan na to. Hindi ko nga muna masyado pinopost kasi nga kahit ganyan palang kalalaki binibili na kulang na kulang pa po yan sa days. So siguro antayin po muna natin siyang gumulang-gulang pa, no? Laki talaga yun, lalo sa likod na to. Sobra. Lalaki yun. Sobra. Grabe. So anyway, yun. So wala na tayong magagawa. Talaga mabilis sila lumaki kahit pabayaan. Yan ang lamang na hydroponics, no? Kahit pabayaan mo siya ng 1 week, wala tayong magiging problema. So may mga box pa ako. So kaya na isusunod na greenhouse natin. Abangan nyo yan, guys. Okay, so magpaalam na tayo. Salamat sa 1 week. So nasagot na yung tanong kung okay lang ba na pabayaan ng 1 week na walang magme-maintain sa ating lettuce. Pwede basta hydroponics, kahit iwan mo na yan, walang problema. Okay po, no? Alex Lettuce in a cup, PC Mogamo. Don't forget to subscribe. Salamat po.